Velma, kanina ka pa tahimik ah. Nakipagkita ka pala kay Hazel. Alam ko namang wala akong karapatan na mag-demand sa'yo na magpaalam sa akin. Pero kung may kinalaman dito, si Colleen, sana sinabihan mo naman ako. Ayoko lang naman madagdagan pa yung isipin mo. Paano makakadagdag? Hindi kasi naisip. May ginawa to sa Hazel, kaya may hinabol na statement yung driver. Kaso, wala naman akong ebidensya. Kaya pinuntahan ko na lang siya para kausapin. Umamin ba? Siyempre hindi. Noon pa man, yan din ang duda ko eh. Malamang, may ginawa yung babaeng yan. Pero posible kasi na tama si Hazel. Paano nga kung ang tingin ng driver tinulak ni Colleen si Jessica? Manuel? Na-brainwash ka na ba ng Hazel na yon? Pero hindi. Hindi naman sa ganun. Ang sa akin lang, hindi natin kontrolado yung pananaw ng driver. Paano kung ang tingin nga niya tinulak ni Colleen si Jessica? Di ba? Ang dapat nating isipin, ano yung dapat nating gawin para mapatunayan natin na hindi ganun yung nangyari? Sapat na yung testimonya ni Colleen. Kung sinabi niyang hindi niya tinulak si Jessica, yun ang totoo. At wala nang iba. Oo, naniniwala din naman ako. Talaga ba, Manuel? Nakipagkita ka lang doon sa Hazel na yon? Nagbago na kaagad yung hihip ng hangin? Velma, walang nagbago. Ang sa akin lang, baka naman hindi natin dapat idiin sa Hazel kasi namatayan din naman siya eh. Wala siyang ibang hangad kundi makamtan ni Jessica yung hustisya. Yan din ang gusto ko para kay Colleen. Mabigyan siya ng hustisya. Laban sa pagdidiin ng babaeng yon. Oo, itit pa yung gusto ko. Talaga ba, Manuel? Baka sinasabi mo lang yan eh. Pero iba yung nasa puso mo. Mars? Mars, bilin nga pala sa akin ni Andeng. Eto daw yung menu para dun sa birthday party ni Joel. Baka daw may suggestions ka? Mars? Oh, Mars, ano nangyari? Si Manuel, nagkausap sila ng Hazel na yon. Tungkol kay Colleen. Pinapaamin niya yung babae yun sa ginawa niya para tumistigo yung driver na tinulak daw ni Colleen si Jessica. Aba, hindi malayong mangyari yun. Yun na nga eh. Pero ang lumalabas, parang kinakampihan pa ni Manuel si Hazel. Parang naniniwala siya na may kasalanan si Colleen sa nangyari kay Jessica. Parang hindi naman sa naniniwala ako kay Hazel. Pero parang tama din siya eh. Paano nga kung ang tingin ng driver tinulak talaga ni Colleen si Jessica? Alam mo pre, naintindihan kita. Na nga. Kaso si Pelma, hindi naman ako naiintindihan. Malinaw naman sa akin yung sinabi ni Manuel eh. Pero ang mas malinaw sa akin, yung posibilidad na may ginawa yung Hazel na yun. Nagatungan yung driver at yun na hindi niya maintindihan. Mars, naiintindihan naman ni Manuel yun. Mars, hindi lang niya na-witness, na-experience niya yung kabaliwan ng asawa niyang duwende. Baka ngayon lang hindi niya muna pinupush, di ba? So ngayon, kinakampihan pa niya yung babaeng yun. Kailan lang, nangako siya sa akin na magkasama kaming haharap sa pagsubok na to. Pare, wala naman sigurong masama kung damayan ko si Hazel, di ba? Oo, andun na tayo. Hindi siya naging mabuting asawa at saka ina. Pero pare, nanay pa rin siya ni Jessica. At ako yung ama. Pare, di ba, hindi naman siguro masama na magluksa kami bilang magulang. Alam mo pre, lawakan mo muna yung pasensya mo kay Maring Velma. Mahirap din yung pinagdadaanan niya ngayon bilang nanay at inaakusahan yung anak niya. Oh, at ako? Pare, ako yung tatay nung inaakusahan.
Sinaktayan na nga ako ng isang anak. Tapos yung isa kong anak pinagbibintangan. Ipit na ipit ako. Mars, hindi kaya yung nararamdaman mo ay galing sa selos? Paz, wala akong panahon na magselos. Hindi ko iniisip yan. At sa akin lang, tama naman na ipagluksa namin si Jessica. Pero ang hindi tama, yung parang naniniwala pa si Manuel na hinahayaan niya si Hazel at yung driver na yon na idiin yung anak ko. Hindi pwedeng makasuhan si Colleen sa isang krimen na hindi niya ginawa. Hindi siya pwedeng makulong. Naintindihan mo yun? Hindi siya pwedeng makulong. Pag nangyari yun, Mars, parang pinatay na rin nila yung anak ko. Parang pinatay na rin nila yung anak ko. Ngayon namin kailangan si Manuel Ngayon namin kailangan. Mangyayari na naman ba ulit yung dati? Hindi na naman siya tutupad sa pangako niya. At iiwan na naman niya kami sa ere. Happy birthday to you. Wish, wish, wish. Yes! Boss, gusto ko lang mag-thank you sa inyo lahat. Malaking bagay ito sa akin. Sa kabila ng... Masaya ako na gusto niyo i-celebrate yung birthday ko kasama kayo. Wala akong pamilya dito pero hindi niyo pinaramdam sa akin na nag-iisa ako. Kaya yung palang best birthday gift na. Maraming salamat po. Yan. Siyempre, bro, di ka na iba sa amin. Parte ka na ng pamilya kasi, di ba, jowa mo na si Yande. Ha? Jowa na yan siya. Okay! Asa. Hindi ka tayo nag-celebrate. Ah, teka, meron ka bang bisita na dadating? Wala po. Kain! Ayan, okay. Kumain na tayo. Tara tayo. Manuel, ito. Joel. Yes, go, go, go. Oh, ito. Ate Velma. Magandang araw po. Magandang araw din po. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Dito po ba si Colleen Ruiz Cruz? Ah, anong kailangan mo sa anak ko? Para to pa arrest po yan. Nandito kami para arrestuin ang anak niyo. Ano? Yan yun! Siya yun! Siya yung tumulak doon si Jessica! Kasalanan mo to! Hindi ko siya tinulak. Kasalanan mo yan! Ikaw talaga yun! Ikaw talaga! Mrs. Cruz, it's not that I want to rain on your parade, ha? Pero nagsisimula pa lang yung laban natin, ha? Pero gagawin mo naman ang lahat, di ba? Para hindi na makalabas sa kulungan yung Colleen na yun. Pre, nandun na yung attorney niyo, di ba? Ayusin niya lahat. Alam ko, lalabas ang katotohanan. Maabsuelto rin si Colleen. Para kay Colleen.